Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, ka. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Si Pulong, si Mans, si Michael Yang. Ito, kilala ko po itong si Congressman Pulong Duterte. Sino si Atty. Mans Carpio? He is the husband of then Mayor Sara Duterte. Siya ang asawa Yes, Your ng Honor. ating Vice President? Now, Vice President, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Nakakasiguro ka? Yes, Your Honor. Involved siya? Yes, Your Honor. Kakapasok lang na balita. Grabe, papatawag na ng Kongreso ang mga Duterte matapos sabihin sa kanila ng mga congressman, madadawit na sila dito. Kulong dapat ang hatol sa kulungan. Ayon sa mga congressman, dinawit ng dating intel ng Bureau of Customs. Ang pamilya ng Duterte nag-uutos kay Jimmy Guban. Dawit din daw sa shipment ng shabu ang asawa ni VP Duterte at kapatid niya si Pulong at Presidential Advisor Michael Yang. Pero hindi daw ito basta paniniwalaan ng Congress. Sino nagbayad sa iyo? Iba-iba ang dinadawit mo sa shabu at drugs. Dating niya nakaseng dinawit sa Senate ang PNP chief. Tinakot lang daw siya ng Duterte noon. Sila daw talaga totoo may-ari ng shabu at drugs. Sa mga hindi nakakaalam, tinanggal noong 2018 si Guban ng Bureau of Customs. Matapos mahuling pinupuslit sa magnetic lifter ang bilyon-bilyon piso ng shabu at drugs. Pero hindi niya dinawit ang pamilya Duterte daw noon. Tinakot daw kasi siya ni Pulong, ni Mans at Michael Yang. Yan po ang totoo. Nahuli po namin ang magnetic lifter with shabu together with PDEA. Nandoon ang mga tao ng First Family at pati sila ay nag-i-impluwensya. Sinabi niya na tumatawag sa iyo si Paring Bini. Kausapin mo. Kausapin mo kung ano pa magagawa sa kargamento. Pagdating po sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, nag-hearing, after the hearing, sinight kagad ako, I was cited in contempt. Dinala ko kagad ako doon sa kwarto. Gusto ko hong magpahinga. Tiningnan ko kung anong pwede kong magawa. Dahil mali pala ang magtrabaho ng tama. May sumunod po sa akin na kumatok. Sabi ko siguro kung may tutulong sa akin, nagpakilalang, taga Blue Ribbon to. Buksan mo pinto, babae. Sana po makuha natin ang CCTV. Nakita ko po staff ng Blue Ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong dinudoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail, di tatagal. Divorce, Your Honor, sinabay niya pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako si Pain bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club. Si Michael Yang, doon ko lang din nga po nalaman. Your Honors, halos hindi ko humatansya na ang intelligence report namin ay doon palang validated na may mga trabaho si Michael Yang at ang kanyang kaibigan ng illegal na droga. Halos, sabi ko, Diyos ko, akala ko trabaho lang to. Your Honor, doon pa ako nag-isip. Umuwi, kinausap, tinawag. Pare, paki-confirm mo na lang kung meron parating or what. Alam niyo, yung tatlong tao, normal na normal. Parang walang nangyayari sa kanila. At yung isang inchik, dalawa o tatlo, sabi sa akin, pare, yung inchik nga, hindi takot eh. Sabi ko, bakit? Sabi niya, Michael Yang yan eh. Michael Yang yan and Mans, Pulong. During your opening statement, you mentioned about First Family involved in importation of illegal drugs.
can you categorically state who is that, to be fair to everyone, who's that first family you're referring to? That is, Your Honor, yung anak, si Man saka si Pulong. Pero Michael yan. Dahil si Michael yan, madaldal yan. You mentioned kasi first family. Again, I will ask you, where's the first family? The Duterte family, Your Honor. The son, Pulong, and Mans Carpio. Thank you, Mr. Chairman. Next, ito, second question ko lang. You mentioned about the politician that you link. You were asked to link that politician. Who is that politician? Your Honor, are you referring to the Councilor Abeliera, politician? Now, you mentioned about a certain politician na pinilit kang i-link but you refused to link him or her. Yung mortal enemy ng Duterte, Sino po? ex-senator. Sino? Please, pakiano lang po. Si ex-senator Trillanes. Thank you, Congressman Paduano. The next to interpolate, Chairman Abante. Magandang hapon po. Ako lamang nagtataka, sabi nga sa amin dito, napakarami ng binanggit mo, nag-mention ka ng mga pangalan ng mga kilala. Ang tanong ko lang, ba't mo ginagawa ito? Under oath ka, no? Ba't mo ginagawa ito? Hindi ka ba kinakabahan sa buhay mo? Ba't mo ginagawa ito? Your Honor, katotohanan po para malaman ng taong bayan ang nangyayari sa ating lipunan. Lalong-lalo na po sa criminal justice system natin. So wala ka ng tiwala sa criminal justice system natin? That is correct, Your Honor. Dahil po dyan, nakulong ako na ang judiciary ay parang may nagdidiktang ibang tao galing sa labas. Okay. Ganito yan, no? Ikaw naging guest ng Blue Ribbon Committee, di ba? Nag-testify ka ron, di ba? Opo, Your Honor. Yung bang testimony mo sa Blue Ribbon Committee at yung testimony rito, pareho? Hindi po, Your Honor. Bakit? Nandun po ako sa committee. Ibig sabihin, doon sa Blue Ribbon Committee, nagsinungaling ka, pero dito, totoo sinasabi mo. Ito po, Your Honor, yung totoo dahil hindi na po ako takot ngayon na lumaban. Wala na akong nakatarak sa dibdib ko. Sagutin mo ako, sa Blue Ribbon Committee, under oath ka, nagsinungaling ka. Yes, Your Honor. Inaamin mo ngayon yan. Yes, Your Honor. At under oath ka ngayon, nagsasabi ka ng totoo dito sa aming committee. Yes, Your Honor. Ito po yung totoo. Alam nyo kasi, pagka minsan nanonood ang taong bayan hindi ba? Opo. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba sa Senate Bulletin Committee, ang sabihin mo dito, iba rin ang sinabi mo, at dito, ang binabanggit mo, katotohanan. Paano kami maniniwala sa'yo? Your Honor, yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during that time. Marami pong nangyayari during that time. Marami pong namamatay. Ngayon po nakita ko po na maganda ang pagserbisyo para sa hustisya ng ating bayan. Kahit po ano po ang gawin ko noon, kahit sino pong siga during that administration, sa dami ng kunting salita lang, nawawala sa bayan, sa lipunan. So ngayon po, ang tamang panahon, inantay ko po, Your Honor. Kung mahaba, may kunti pa akong kwento, Your Honor, for about 4 years ko sa kulungan. Yan po, Your Honor, ang sinasabi ko ngayon dahil hindi ko magawa noong araw. So, Mr. Guba, naniniwala ka na itong committee ito may mga gawa para sa hustisya mo? Yes, Your Honor, and I am praying for that, Your Honor. Okay. Under appeal ang kaso mo ngayon. Sapagkat life Yes, po. imprisonment ka, di ba? Under appeal ang iyong kaso ngayon. Yes po, Your Honor. Okay. Hindi ka ba natatakot bumalik sa kulungan pagkatapos ito? Your Honor, sana wag na muna doon. Makahanap muna ako habang sa ibang kulungan na safe naman ako. Pero para po sa katotohanan, Your Honor, I have to do this. Para po sa bayan. Yung basihan ng kaso mo ay tungkol sa Dangerous Drugs Act. Di ba? Opo, Your Honor. Bakit? I mean, akala ko ba gusto mong sabihin sa amin yung mga tao na tungkol sa droga? Bakit ang kaso mo tungkol sa dangerous drugs? Ikaw ba'y nag-i-import ng illegal drugs? Noong panahon na ikaw ay intelligence officer ng customs? No, Your Honor. Wala pa akong involvement kahit anong importation. Okay. Itong si Paul Gutierrez na lumapit sa'yo, sabi mo, na ang nagsabi sa'yo, wag mong banggitin ang mga pangalan nila Pulong, Michael Yang at Man. Alam namin kung saan nakatira ang pamilya mo. Alam din namin na nasa Makati ang anak mong lalaki.
Ito, kilala ko po itong si Congressman Purong Duterte. Sino si Atty. Man Scarpio? He is the husband of then Mayor Sara Duterte. Siya ang asawa Yes, Your ng Honor. ating Vice President? Now, Vice President, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Nakakasiguro ka? Yes, Your Honor. Involved siya? Yes, Your Honor. Under oath ka? Opo, Your Honor. Guban? Oo. Matindi itong ina-accuse mo sa mga malalaking tao. Naunawaan mo ba ako? Opo, Your Honor. So, siya ang naatasan na mag-facilitate ng mga release ng shipment nila sa customs. Sa pagkakaalam mo, ano po ba ang business nila? Business ni Small, business ni Michael Yang, business ni Congressman Pulong, at business ni Man Scarpio. Importation po. Importation, Yes, Your Honor. but not necessarily drugs. Generalized, Your Honor. Pero according to our reports, may palaman na drugs. At yung iba ay may drugs. Uulitin ko, nabanggit mo dito na mayroong shipment sila Michael Yang, Pulong Duterte, at Atty. Man Scarpio, at trabaho ni Small ang mailabas ito mula sa customs. Kanino nakapangalan ang mga shipments na ito? Your Honor, marami pong consignees, yung mga missing containers. Maraming consignees. Yes, Your Honor, until now, I'm sure. Ibig nandun na po yun. sabihin, hindi nakapangalan dun sa tatlong yun. Your Honor, sila ang parang influensya. Hindi naman sila naglalakad kung sila ang nag-influensya, kung sino ang dapat kausapin, sila So, magsasabi. ibig sabihin, hindi ka nakakasiguro sa testimony ni Small na ang may-ari ng shipment ay yung tatlong nabagit mong pangalan. Sinasabi niya, Your Honor, na kanya yun dahil nagbibigay ng pera eh. Paano ka nakakasiguro na sinasabi niya totoo? Your Honor, nababanggit niya mismo na nagre-remit siya ng pera. Ano yun? Ano yun? Nagre-remit siya ng pera Nag-remit siya ng pera kanino? kay Pulong at Mans. So, Mr. Chair, meron na Si naman Aguilera. sinasabi ngayon. Habang Na dapat nagkikwentuhan natin sila. malaman na si Small ay hindi lamang nakatagapag-release ng mga shipment sa customs, pero siya ang nagre-remit ng pera sa tatlong nabanggit. Yun po ba? Yes, Your Honor. Pera ng ano? Yung po ba yung pera sa droga o pera sa mga shipment na iba? Sa halo na po, pera sa shipment na lumalabas, yung mga nawawalang container, may regular, then kasama na sa Pero nakakasiguro ka, yung shipment na yan na dumating na nakita mo, merong shabu. Your Honor, yan po ang hinuli namin na magnetic lifter na mayroong laman shabu. Nakita mo. Ako po, Your Honor, ang isa sa mga printing officer. So nakita mo yung shabu. Yes, Your Honor, together with PDEA. Ilang toneladang shabu ang nakita? 355 kilos, Your Honor. 55 kilos. 355 Mr. kilos. Chair, sinasabi niya muli na hindi niya nasabi kanina na ang laman ng shabu at ang bigat nito at ilan is 55. 355 kilos, Mr. Chair. Medyo mahaba-haba na po yung tanong ko. Ngayon pa lang ko po tatapusin yung tanong ko. At mamaya po, tulad ng sinabi ni Chairman Karap Paduano, we will make a motion to invite all of these names mentioned by Mr. GB Gaban to attend our committee hearing. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Abante. Ako may tanong ako, no. Medyo seryoso itong yung sinabi, no. Sa ginagawang investigation ng Committee on Drugs, palaging lumalabas yung pangalang Michael Yang, no. Sa iyong pagkakaalam, no. Si Michael Yang ba ay involved sa smuggling o importation ng droga? Your Honor, if I may siguro pagkatapos nito at sa susunod, si Michael Yang is a big time importer ng droga. My source is also from his friends. Paano ba ang That source? is why, Your Honor, isa yan sa magnetic lifter. Even he is distributing drugs in the local market. When I was at the jail, Manila City Jail, one person, pumunta ho sa akin yung nakakulong, galing siya sa labas. At ang bumakala niya ay kilala ko direkta si Michael Yang. Nangumpisa lo sa akin yung tao. At sinabi niya kung anong trabaho niya kay Michael Yang. Sa loob na po yan ng kulungan. Hindi ko kakilala. Sinabi niya, Boss, sir, kayo pala tika-custom, kaibigan ako ni Michael Yang. So for about 3 months, ang dami niyang sinishare sa akin. Nung malaman na hindi kami direkta na magkakilala ni Michael Yang tumigil, ang dami niya sa akin sinabi. Siya ba ay Sino? nakakulong din sa... Nakalabas na po.
Siya nakalabas na. Pero Pero pwede malaman pong- kung anong pangalan? Si Errol, pwede pong may mag-corroborate, Your Honor, para may nakakarinig habang siya nagkikwento. Sige, at the proper time, mamaya, no, bago tayo mag-adjourn. sir. Kasi isa-isahin po natin yung mga iimbitahin natin. Apo. Para magkaroon ng linaw itong mga sinasabi mo, Jimmy, no? Opo, Your Honor. Isang malaking puzzle sa amin, no? Na itong si Michael Yang ay siya ba yung the same Michael Yang na economic advisor ng ating dating Pangulo? Yes, Your Honor. Sa pagkakabasa ko sa Diaryo. Nakita at mga mo ba siya reports. personal? Yes, sa reports, Your Honor. Pero Not si personal. Michael Yang ba, nagkakaroon ba ng pagkakataon na magkaharap kayo? Hindi po, Your Honor. Nag-ano po ako, nag-deny. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo si Attorney Carpio? No, Your Honor. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo si Pulong Duterte? No, Your Honor. In fact, hindi ko gusto nila ako kasi noon ipunong, pero dininay ko na tama na ako kayo. Na Ngayon- tayong magkakausap. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo personal si Mr. Abilera? Yes, Your Honor. Magkainuman kami. Ilang beses kayo nagkaharap? 3 times. Kaya doon ko po nalalaman sa bibig niya mismo kung ano ang nangyayari sa kanila. So galing sa kanya, sa bibig niya, sinasabi niya na binabanggit niya ang mga pangalan na nabanggit natin kanina. Yes, Your Honor. So Hindi lumalabas yung gate pass lang, walang examination, walang bayad na duties in taxes, isa po yun. So ang ibig sabihin, yung mga container na yan, darating sa atin, Ay. lumulusot yan, palabas ng customs, gate pass lang ang ano. Gate pass lang po yung hawak. So hindi na kailangan, wala bang inspection yan? Dapat po may inspection, may x-ray, pero lumalabas yan. Kaya nga marami. At kung hindi pa ako nagkakamali, medyo bumabalik sa memory card ko. Okay, salamat Jimmy. Congressman Fernandez. Yeah, Mr. Chairman, ano lang briefly medyo mabigat yung mga tinuran mo, Jimmy Guban, no. I just wanted to make it clear, no. Meron lang akong liliwanagin, kapraso lang to. Kasi nabanggit mo yung nagkaroon ka ng recantation. Kumbaga, binawi mo yung mga sinabi mo na sa Senado couple of years ago that si Asierto ang nag-import ng mga shipment doon sa custom. Apo, At yun ang binabawi mo. Ang tanong ko sa'yo, kailan mo siya binawi? During my testimony at the court, at the Regional Trial Court of Manila. When was this? Your Honor, I think that was only last year. I What- think what month? October. I was brought in Bureau of Correction by November. Okay. October, I think. October 2023. Before, Your Honor, yung part na po yan, hindi ko pa po nababasa. Yun lang po yung months na yan, pababa. Kasi Mr. Chairman, I want to make it clear that yung recantation niya nangyari noong 2023. And Yes, Your Honor. the reason why you recanted is why? Because I want to tell truth already, Your Honor, at the RTC, that Colonel Asierto is not really the importer of the Shabu. and not because that you have watched that we have created that Quadcom committee, that's the reason you recanted. No, Your Honor, I was in jail during that time. Kasi I don't want to make it seem that because of this quad committee that we created, nagkaroon po siya ng recantation. And I don't want that to be perceived by the people and by us that you have manifested that statement that you have mentioned a while ago because you have recanted a year ago. Yes, hindi ko pa po alam yung committee, Your Honor. Talagang totoo lang yung sinabi ko doon sa korte. Kasi Hindi ko pa Mr. itong Jimmy committee. Guban, syempre natatakot din ang members ng committee na to because you have recanted, no? Kumbaga, binago mo yung statement mo And how can we be assured that you will not be changing your statement again? Diba? Kaya, syempre, kanina medyo nagulantang ako dahil ang dami mo rin nabanggit ng mga pangalan. Nabanggit mo sila Peña, si Tess Manggawon, Benit Aptiporda, Paul Gutierrez, Konsehal Abelara, si Pulong, si Michael Yang, si Hans, si Mans. So I was trying to jot it down And napuno na itong aking sinusulatan and I'm really confused, no? But of course, this is the statement that you have taken your oath. Yes, Your Honor. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.